Okay, good morning. So salamat sa gyapon sa Ginoo nga makapadayon kita sa pag-reflect sa iyang mensahe. Kaya siguro na surprise kita nga daw ay kita nag-continue sa atong discussion sa Book of Romans, no? For now, we will discuss the portion of the book of 1 Thessalonians chapter 5 in the portion of verse 11 or 12 and 13. No, talking about the issue of the life of the pastor or even the responsibility sa ginatawag naton the sheep and the shepherd's responsibility. No, amo nang dapat maintindihan. No, so this month of October, gina-consider known as Pastor's Month Appreciation. And some of the pastors nag-expect sina, pero ang question, ano bala ang duties ng pastor? Why do you expect sa mga butang in order nga ma-appreciate ikaw? Ang pamangkot, anong imo responsibilidad? So, they expect sa congregation sang ila katungdanan, pero ang dapat maintindihan sa pastor, may ara ka man nga katungdanan. No? Kag amo nang importante nga maintindihan sa mga tao sa sulod sa simbahan. No? So, for today, may mga pila diri ka mga bagay nga mang-impart sa aton mangin discussion. And I hope nga maka-learn kag makabulig ini sa aton nga maintindihan naton ang ginatawag naton nga responsibilidad sang alagad sang Ginoo. No, so ang portion in the book of 1 Thessalonians chapter 5, most especially verses 12 and 13, nag-deal about the responsibility of the pastors and the members in the church. So amo ni ang duha vice versa. While the congregation nag-expect sila sang something from the minister, dapat ang minister may gina-expect man nga something from the congregation. No, so amo nang dapat maintindihan naton. Now, ang kabuhi sa isa ka pastor, actually, to become a pastor is not an easy task. May mga misinterpretation kag mga misconception sa life sa church nga luyag kong mabilin sa singation nga amoy ning ang balatyagon kung kaisa sang congregation nga which is biblically wrong. No, I do not know basi nagsulod man sa mind nyo nga kami ang nagasweldo sa amon pastor. No? So there are some members nga nag-claim kag naghahambal gid sila nga sila gasweldo sa pastor nila. Kung tulo ko naton that is good. But the question is, ina ba lang nga mga sweldo sa pastor halin sa personal nga package sa nga person? Or inang gina-receive sa pastor is from the altar? Naintindihan nyo? So dumdumo naton kung ang gina-consider sa mga tao nga ang sweldo sa pastor halin gid sa bulsa nila, that is sweldo. Pero kung ano man ang gina-receive sang alagad sang Ginoo from the altar, wala sang congregation nga nagasweldo sa pastor. Amen. Dapat maintindihan ta na. Nga pastoral, anything nga ginaubutang sang members sa offering plates, gina-surrender naton sa pagsiling Ginoo, ginabalik namon ang bahin nga para sa imo. Ang mga kinitaan namon ni bless mo, ginabalik namon ang parte ni Sar para sa imo. So anything nga nabutang sa offering plates, hindi inaiya sa congregation. So therefore, wala congregation nga nagasweldo sa pastor kung ina siya halina sa altar. Natin na intindihan nato na because amo na ang misconception nga madamo sa mga churches nga na-encounter ko nga nagabos sila ng among pastor kami nga nagasweldo gani. No, so because of that attitude, because of that practices, abi nilang ila pastor only a hard pastor. Kaya sila gasweldo. No? But biblically, that is wrong. Wrong in the sense, anything nga ara sa offering plates belongs to the Lord. Therefore, ang alagad sa Ginoo may right siya nga magkabuhi from the altar. Okay? So at least maintindihan naton. Now, based on my study sa kabuhi sa mga pastor somewhere sa Amerika, ari ang ila situation. No, pastors in America. 70% pastors somewhere sa America are burning out. Amo nang ila kayimtangan subong. 70% they don't have even a single friend in the church. Just imagine. Nga nag-expect ka sa mga tao nga ara sa congregation nga very close sa imo, but some of them 70% of the pastors wala sang isa ka abyan sa sulod sa simbahan. Another one, 70% pastors will say, I am right now struggling with depression. Okay? So 80% of pastors will tell you that the job of pastoring the church has been completely detrimental and negative for their family, and it's really hard for family deeply.
And that is true. Kung tuloko naton ang concept sa mga pamilya sa mga pastors, hindi ni damo sa mga kabataan sa pastors nga nag-blame nga may pastors lang ginikanan. Even sa ilang mga asawa, nga man. Tungod hindi nila na-experiensyahan kung ano ang kabuhi sa alagad sa Ginoo sa sulod sa personages. Kag madamo sa kabataan sa mga pastors nga nag-rebelde sa ministry because real nga nakita nila nga ini ang lugar nga ginawali ang puno sa Ginoo, hindi nila nabatyagan ang respect kag love. So, consider somewhere in America, 80% of pastors will tell you that the job of pastoring the church has been completely detrimental, makahalali, or even nagadalasang negative for their family, and it's really hurt for their family deeply. And the last one, 50% pastors are saying, if I could figure out a way to replace my income, I will quit tomorrow because I'm so discouraged with the work. Grabe, no? Amo na ganing nga kung kaysa makabati kita, ako mismo personal makabati ko sa mga pastors nga nagbuha sa simbahan, nagkadto sa mga lending company, never nga nag-blame ko na sa ila. Nga man, tungod wala ko kabalo sang ginaagan nila sa ila pagpangabuhi sa simbahan. But I believe kag kuna sila malipayon together with their family, kag provide sila sa natawag the 11 tribes known as the church, hindi na sila magwa kay di sila palayo. Pero kung hindi nila nakbatyagan ang support kag ang love sa congregation, that's the reason why mag-give way na sila sa pag-alagad. No, so do not blame if there is any pastor nga makita naton ay nagalibod na lang siya sa amo sini, wala ta kabalo sang real nga eksena sang kabuhi iya. No? Kung nga no. So at least may mga gamay kita nga mga insight, but before we tackle the portion of verses 12 to 13, tan-aw naton nga ang kabuhi sa alagad sang Ginoo is not only an easy task, it is one of the most difficult tasks. Now, in the book of Mark chapter 6 verse 34, and Jesus when he came out saw a great multitudes and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd. In the context of the book of Mark chapter 6, it is about the feeding of the crowds. So nagalaot sila kay Jesus Christ, kag nagasunod sila just to expect sa ginatuwag miracles or any miracles na gina-expect nila from the Savior. And it so happened nga nagatanaw si Jesus Christ in verse 34 in Mark 6, Jesus when he came out saw a great multitudes and was moved with compassion for them. Why? Because they were like sheep not having a shepherd. In other words, ang pag-picture out ni Jesus Christ sa sing multitudes, they are like sheep having no shepherd. Naga-scattered sila without direction, nagakabuhi sila without purpose. So that's the reason why in this portion, Jesus naga-remind sa aton sa responsibilities ng pastor, because pastor are people that God has created to care for His sheep. No? So dapat maintindihan naton ina nga sino man ina siya nga pastor, not only the pastor nga nagahambal sa inyo subong, kung sino man na sa nga pastor, kung di man nga mga churches pala kaadlaw mag-merge, remember that person, that people are people that God has created to care for His sheep. No? So that's why in Christ, they were like sheep having no shepherd. The pastors are people that God created to care for His sheep. So God sees us as a sheep, and all sheep need a shepherd. So therefore, true members, nagakinanglan gina si pastor. Hindi kaya masinga, sa amon niya simbahan niya, okay lang kami bisan why kami pastor. That is dangerous. Kaya hindi amon ang design sang Ginoo. In Luke chapter 2 verse 8. No, I know this portion is so familiar sa aton about the birth of the Savior. But masahon ta verse 8, Luke 2:8. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. No? So, makita naton ang word nga gin-mention dira is the word watch or keeping watch over by night. What does it mean? Church, remember, a pastor's job is not from 8 to 5. Tandaan ta na mga utod.
ang pastor's job ko no, hindi 8 to 5. Kung nagaobra ka sa company, sa opisina, or sa government, ang matabo amo ni. Mas himos ikaw, it's either 6 or 7 nga nag-travel ka, by 8, see to it nga nakalag-in ka na. Because paid ikaw starting 8. So, ina siya, ang duty nga i-perform mo, ang job nga i-perform mo is 8 to 5. Meaning, after 5 in the afternoon, the company are no longer required sa imo nga magpabilin ka. Kag kung i-required ka, that is the word nga, overtime. So, ang kada gutlo sa mga inuras, dako na siya sang bayad. I-compare sa regular 8 to 5. Now, in the secular world, ang matabo amo ni. Pag puli mo sa balay 6, wala na yasang connection sa imo ang company mo, tugtog nga magbutlak naman ang adlaw. Most especially every Saturday and Sunday, or even red ang marka sang kalendaryo. Wala kada yasang obligasyon. But not the pastor. That even the pastor nag-observe sa gito vacation time, or nag-leave sa church for 2 weeks, or anuman dira ginatawag nga nag-rest day siya, or even at 12 in the morning or 11:59 in the evening, bilog silang 24 hours, that pastor's still on duty. Why? Anytime any members maga-communicate, pastor, kinanglanon namon subong kadto kadi tungod sa sitwasyon sang amon iloy or amay sa sulod sang ospital. So in other words, take note that a pastor's job is not from 8 to 5, but pastors do not have a job. The pastors do not have a job, but the pastors has a calling. That's the reason why nga ang kabuhi sa mga pastors nga ang makastay sila inside the church, in the ministry, sa piyak sang gagmay nga ginabato nila, hindi tungod sang salary, because they are called by God to minister the church, and because of the love nga nabatyagan niya sa congregation. Nga mo na tani ang ma-experience yan. Worst thing nga nagakatabo among pagidni. No? Real nga maiksi na. No, kamalo ko yung diri sa ato sa Vista Alegre palangga no kuya mo. That's why nakastay na kuya for 20 years. No. May mga pastors nga ginakontrag gid. Honestly, kontrag sila sa ibang nga members. Kung ikaw ang members, nya ang alagad gid bisag Ginoo na mi ang kontrahon. Yes, nakita mo nga minister na sa sanggad, nakita mo ang right side ya sina, ang good parts kabuhi na, pero wala mo pa na makita ang dark side sa mga tao. Nga pwede na sa magbalik sa kabuhi iya nga hindi na sa kaagwanta kay magkabuhi siya sa kabuhi nga wala na sa pagpasensya. Kag ang pinaka ka-ironical nga situation na mo ni nga ang ini nga mga members nahadlok man gani sa mga palahubog sa dalan. Nga pero kung alagad sang Ginoo gusto nila sika-sikaon, and there was a real story nga natabo, high school plan ko, hindi ko pag-i-mention, pero ini nga baptisman, maayos siya sa martial arts, maayos siya sa baston. And then, real story, hindi ko lang paikwan ang lugar. No? So, ang ginimo iyan, nainit sa pastor na, ang pastor, gipatawag sa balay, pagdabot sa ila balay, linaot niya kabaston. So the pastor, siyempre ang kadok yan, nagpalagyo siya. Nagdalagan man siya, ng grabe ang kakulba. So nakareflect ko, so kung amo na bing matabo sa akon. But honestly, una uton ko hindi ko magdalagan. Nga man, my principle is, ay kuya sala. Kung patyon mo ko nga, pabudlayan mo pa kuya padalagan, nga kahapo na sina. No, amo na isa pinsar ko, hindi kakapo eh. Karon ko dasi ka magdalagan, hinay ko magdalagan, kung pinako yung pakuling ko, dira na natapusan lang pati tapos famous mo na ako. No? But you know what? And after several years, wala man ini person sang ano man nga mga gina-abuse sa lawas siya, pero nagka-problema napatay ina nga baptisman sa cancer. Inang reason ang cancer bala nga hindi ma-diagnose kung anong cause. Amo na sa kasimple, siling ko, ini nga alagad sang Ginoo. Wala, sinuway yun. That's why nga pagkakita iya sang baston nga nakakuha na sang baptisman amo na okay na init sa iya. Nagdalagan siya. Kaya hindi man sa kasarang.
Sabi ko, grabe niyo. Actually, damo sa experience sa mga pastor sa mga simbahan niya. Worse as in worse. You know the story of the pastor nga ginaccuse nga nangawat sang kutsara? Kabatay ko sina. May mag-asawa nga membro sa church. Gin-invite nila ang pastor nga mag-dinner sa ilabalay. Okay. So, ginpangita sa mag-asawa ang pinaka-the best nila na kutsara ng tinidor. So, ginprepara ng pastor, kaon ang pastor sa sinang lugar, sa sinang apuluyan, wala nagkakaon ng pastor, nakita iya sa kilid nga may Bible. Pagtapos kaon sa pastor, ang notice sa part sang kupol, ang Bible, binutang, ang kutsara, binutang niya sa Bible. Ginipit sa Bible. So, simply, hindi pa man manghimos ang mag-asawa. Pag lisensya sa pastor nga pauli, na-notice nila, di na to ang kutsara nga tinidor na lang ni Bilin. Silisang bana, ibasik din nila ni pastor. So, may mga basik-basik na. Di pangita nila wa ay gid. Ang location, tinidor na lang gid. You know what? For 1 year nga libak nila sa lamisa ang pastor. Every time nga magkaon sila upod sa iya kabataan, nga man ang pastor tayo, hindi masiligan. Hindi ta na siya pag-invite, liwat nga manyapon, wala diri sa balay. 1 year nga libak nila, 1 year nga kumod nila, 1 year nga hindi mayong treatment nila sa pastor. Nag-anniversary meaning nagsukat 1 year. Sining sang mag-asawa, yati 1 year naman, confrontahon ta sa pastor, bahala ko ano magingin ang reaksyon niya. So, kinato nilang pastor, kaging istorya, after 1 year, niya pastor, may i-confront na kami tani, no? Pero dugay naman pro bala na mga kiga. Pastor na dumduman mo time na gin-invite ka pa niya po sa balay. Nang sa pastor niya uman, ipat salamat gid sa to, tani maliwat pa. No, so, ano tabo? Sining sang mag-asawa, pero labay man aton pastor, diin mo ang kutsara. 1 year. Yung 1 year, pastor, wala na namo nakita ang kutsara. Ang pamangkot, diin mo ang kutsara. Intulog sa isang pastor ng mag-asawa sa ilang mga mata ka mag-ihong. Yung kutsara nyo, 1 year na wala nyo makita. Ato lang to sa Bible nyo. Kung nakita, kung ginbuksan nyo lang tani ang Bible nyo, 1 year na galit subong, wala to katilaw bukas. Kaya kung nabuksan lang to, nakita nyo kutsara nyo. No? Mga to, hindi ko na paghimuon nga kung bitaw nyo ko, taguan ko kutsara nyo sa Bible nyo. Ang illustration lang dyan, kung nagabasa man dito tani ang mag-asawa Bible, wala na to tani ang confusion sa Mandila or accusation. No? So, at least may mga bagay nga ma-learn kita, nga makadlaw kita, but that is the real situation. Yan ang nakatabo. So again, pastors do not have a job, but pastors has a calling. It is a call from God, and it is a calling from above. So that's why in Jeremiah chapter 23 verse 4, siling sang Ginoo, I will set up shepherds or pastors. I will set up shepherds, or I will set up pastor over them, who will feed them, and they shall fear no more, nor may be dismayed, nor stay they be lacking, says the Lord, or shall be lacking, says the Lord. The priority or the main task of the pastor actually is to feed the flock. The charge of Jesus Christ to Peter in the book of John chapter 21, do you truly love me? Peter said, yes, Lord. Feed my sheep. Because ang pinaka-obligasyon sang pastor sa simbahan, ang puson, ang minsay sang Dios nga mong Biblia, nga ginapakaon sa iya congregation. But, kasubo lang pamatian nga may mga pastor nga wala na gid man ang iban sa ilagat puon. No? Kung wala ka gatuon nga pastor, ano ipakaon mo sa congregation mo? So, paano ang pastor mag-prepare sa pagkaon? So, dumdumo naton nga kung sa sulod sa balay, ang mag-asawa, ang nanay kag tatay nga mag-prepare sudan, nga nagaluto pagkaon sa kabataan nga 3 kabilog, adlaw-adlaw galingin ulo ya kung ano ipakaon niya sa kada adlaw. Dumdumo ta na. Ina nga mga kabataan, imo gina siya bata. But every time magbutak ng adlaw, ang ginapinsar mo,
ano ang ipasudan ko sa ila. Tungod given na iyang kanon, anong sudan nila. So magtakop ilang adlaw, pagka next day in your mind, anong ipasudan ko sa ila. So nagabother ikaw, nagapinsang ikaw kung ano-ano, everyday amo na siya. Dira, kung may ara man gid mga sudan sa ref nga nabutang dira, ang pamangkot, ano ang lutoon ko dira. So ang imo mind, may mga question, ano? In the life of the pastor, paano siya magpakaon sa congregation niya kung wala siya gatuon? Kay ang tanan nga ginatun-an niya, amo na ang dapat niya iplastar sa congregation niya. Kag kung ang pastor wala siya sa kaugalingon niya nga library, wala siya sa kaugalingon niya nga produce or bagay nga manorish siya self niya para ma-feed niya ang congregation niya. That's why, on the part of the pastor, namigid sa pastor nga naga-secured sa niya personal nga library. Kay kung wala ka sang libro nga ginatunan, we believe the Bible alone, we believe the sola scriptura, but the point is we need materials, books for the ministry. Hindi tayo masinga, ang importante may Bible. Yes, that is good, pero wala kag hindi pwede nga ma-do away ang mga libro because every time you study the books, the commentaries, you are learning from different doctors. Nga amo na siyang nag-nurture sa imo, kag amo na siyang ginatunan mo para isugid sa congregation. That's the reason why, sitting sa verse 4 in the book of Jeremiah 23, the pastors, I will set up pastors over them who will feed them. That's why, sitting sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. So in other words, kung ang pastor hindi niya nahimo ang pinaka number 1 niya nga role sa church to feed the flock, then those congregation lack of knowledge will be destroyed. Amo na nga nagascattered sila. Now, ang problema amo sini. There are some faithful pastors nga naga-prepare sang food sa iya congregation. Ang problema, ang congregation nagapungko pero wala nagabaton sang sinang pagkaon nga ginaserve sa iya. Likewise sa aton mga balay. May mga ginaluto kita nga nami nga pagkaon pero kinanglanon ta pabakulon kabataan ta pa para mag-ulusap sila o magkalaon sila. In the church amo na. So in the church, different backgrounds, different families, different practices, different values, but naga-merge sa sulod sa simbahan, and the minister of God, naga-feed siya sang isa ka minsay sang Ginoo, halin sa educated, pakadto sa mga uneducated, halin sa mga people, pakadto sa mga elders, kag sa mga tao nga naka-eskwela o kun wala, amo na kabudlay ang mag-feed ka spiritual. That's why may mga singati, importante kabalo ka magwali. Good, manami nga kabalo ka magwali. But dapat may baluan mo nga mawali ka. Kay hindi lang niya ang ministry, wali-wali. Ang importante, naintindihan mo ang purpose, why nga ma-preach ka. So dapat maintindihan naton ina. So that's why nga the minister, I will set up pastors over them who will feed them. Who will feed them. So God designed a pastors to oversee your spiritual life. Amo na siya nagatanaw, amo na simbala ang pinaka masubok nga senaryo sa kabuhi sa sulod sa pamilya. Pag ang bata mo perti ka alam anong encouragement sa mga ginikanan na madoktor ka, kay alam ka. Nak ma-attorney ka, kay nami ka sa mga reasoning, nami ka, maalam ka. So ano lang ang mga nami nga mga courses gina-offer sa ginikanan, kag handom, kag tanda, kag gatingwa sila nga mapatapos gid para mag-doktor, para mag-architect, para mag-lawyer because proud ang ginikanan. Kung ang isa sang bata nga daw hindi man gid siya muna karami sang media, sining sang ginikanan sa masubok nga istorya na mapastor ka lang. I know kabalo ko mo sila nga mga sitwasyon. There are some parents nga mag-encourage niya na mapastor ka lang nga kay hindi kaya maalam. Now, aring logic. Kung ang bata mo ginpa-eskwela mo kang nakagraduate sa kurso like doctor pero hindi siya maalam, tandaan ta na madamo nga pasyente ang magkalamatay. Kung ang bata mo kay hindi siya maalam, gin-force mo nga mag-attorney, sigurado ginadamo na kliyente magkalapriso. Kung ang bata mo hindi maalam, gin-push mo gid mag-architect or mag-engineer, sigurado na damo gina building nga magkalarumpag.
Kung ang bata mo kay di maalam, gin-force mong mga pastor, sigurado na, damo na, nga kalag mapa-imperno. Kaya di siyang alam. That's why siling ni Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. So, amo na siya ang real nga nagakatabo. That's the reason why today, the intention of our discussion is to know the life of the pastor and the responsibility of the congregation. Vice versa. Now, so again, the Bible says, obey them that they may have rule over you. So, pastoring is not about knowledge. Take note, it is about position. Why? There are some people nga double coursers, nag-graduate na sila sa nauna nga kurso, nag-graduate sila sa ikadua nga kurso, and then, nagtuon sila sa hermeneutics, kabalo sila magwali. But, ang ila status actually, they are not pastor, kundi naka-learn na sila how to prepare a sermon. Like a Baptist man, nga muna sila. Ini sila supposed to be mga good nga mga instrument, mga good kind of member ini sila to support the minister and the ministry. But what is the problem? Ini sila nga mga tawo nga double coursers na, ini sila nga naka-graduate na sa mga kurso nga musina, and then naka-further study or naka-learn sila sa mga tudlo about how to make a sermon, how to deliver a sermon, kag nakabalo na sila. Pagdabot nila sa simbahan, matyaga nila, dako pa sila sa pastor. One, hindi tungod nga kabalo na sila magwali, tungod para sa ila, 3-2 na ang kurso nga natapos nila. Pastor nila, BTH lang, or ginatuwag nga, nakagraduate lang sa Bible School. So why? Because for them, pastoring the church, it is about knowledge. Yes, that is good when we talk about knowledge. Supposed to be kananglanon man nga mga knowledgeable ka. But when we come to the ministry, it is not about knowledge, it is about position. That's why sinisang Ginoo, nagpili ako sang akon alagad, sang pastor, sa sina nga duog in order to feed them. So, my point is, kung professionals ka, then you know how to make a sermon, be an instrument to become a useful instrument inside the church in the ministry of God. But do not say, nga ay taas ko niya i-compare sa iya. When we talk about education, when we talk about educational attainment, pwede nga may taas ka. But when we talk about position in the church, only the pastor is the person anointed and ginbutan kag design sang God to rule over the church. So that's why Jeremiah 23, nga, he feeds them. No? So amo nang pamangkon, pila ka nakatuig nga nangin obeha. Kung nakita mo kung pila ka nakatuig nga nangin obeha, dira mo na makita pila ka nakatuig nga ginfeed sang alagad sa Dios. Inaintindihan niyo ginanamin ko? Nya ginahimo kag amo ning responsibilities ang pastors to feed them for so long, number 1, para magtambo ka. Para magtubo ka, para maghamtong ka, para mapinguslanon ka, kaamo ning ginapaabot. So that's the reason why in this month of appreciation, a simple word sa mga alagad sa Ginoo to say thank you, that is more than enough. Rather than nga ang alagad sa Ginoo that even in his own congregation, hindi niya mabatyagan nga ginapalangga siya. Kaya mo nang pinaka-worst nga experience siya. No? So the question, how does the pastors prepare the food for the church? Hindi alam lahog. No? So dumdumon ta na, hindi na every Saturday evening parang pastor mag-prepare. A pastor, a man of God, my personal experience in the ministry, every time, every Sunday, after sang nabuhat nga bulaton sa bilog nga adlaw, in my mind, what next? Pag abot sang Sunday or Monday, you start scanning sa mga books. Starting reading. Kaya ang mga manaming ng mga insight, ginapang markahan mo. Kung hindi mo pag man ma-take note, important din na markahan mo. Because pag abot sang Friday, kinanglanon mo nga i-gather na siya to be prepared for Sunday. Kaya mo na siya kabudlay. Nga ang pila ka mga books na gintunan mo every night, every day, nga ginatunan mo for so many hours. Dapat mo na i-prepare for only 30 to 40 minutes. Amo na siya kabudlay. No? So that's why amo ni ginambal ni Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 4 verse 11, and God himself gave some to be pastors.
some prophets, some evangelists, or apostles, prophets, evangelists, some pastors, teachers. Although ibang nga translation, pastors and teachers. But other translation, pastors, teachers. Because there many pastors, they are not only pastors, but they are also educator, teachers. No? So, makita mo bala, makita ko na sa Facebook nga, nagakuan bala ang mga ginampang post sa mga ibang mga pastors nga nangin estudyante mo man sa Bible School. Isa ga-comment ka kay ti isang kinatuduan mo pa sila sa Bible School. No, iban si buong ara mga pastors na gid. Makita mo nga kisa kasi ka ba wala pa kaagi porga. No, kay ka mga niwang pa pero mo mamit mo dako pa sa imo, dako pa may mga pamilya na. Pero in my mind kanami batyagon bala nga nangin pastor sila pero nangin part ka sa pinaka-importante man nga bahin sa ministry nila. Nga ikaw isa nga nagmold ka nagprepare sa ila, especially in the area of preaching, because my part ang akong subject how to make a sermon and how to deliver a sermon. So at least bisan important, bisan ano man gid, hindi ka man amuna ka well versed sa sina nga subject, gatudo ka based on your personal experience, makita mo sila nga ara sa ministry for pila na ka years, nalipay ka. Kag amo ng fruit sang imo heart nga makita mo ang labor mo nga ginbless ng Ginoo. That these people nga ginaprihan mo nga tani kung mag-abot na matinion, masayran sila nga matigulang man nga nagapangalagan. So amo na sa ka-importante. God using a pastors to grow you spiritually. In the book of Jeremiah chapter 3 verse 15, sining sang God, I will give you pastors or shepherd according to my heart. According to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. So, that's why tandaan tagid nga ini ang verse 15 nag-remind sa aton that pastors are so important to God. He is close to the heart of God because he is chosen from the heart of God. Pastors are so important to God. He is close to the heart of God because he is chosen from the heart of God. Ginpili siya halin sa tagipusoon sa Dios. So in other words, dira naton maintindihan kung nga sa simple nga mga bagay, tun-an naton on how to respect them and honor them. Always remember that your pastor and the pastors of God, they are not robot, they are also human. Mga tao man na sila. No? So mga tao na sila nga nagabatyag sang kakapoy, mga tao na sila nga nagabatyag sang gutom, nagabatyag sang balatian, nagabatyag sa mga butang nga hindi man maayo sa ilang personal experience. Kaya munang realidad nga madamo sa mga pastors nga iban sa ila nagbiya because wala nila na-experiencehan ang simple nga recognition. The word recognition for me hindi nga kinanglanon gid nga ihambal mo na siya, but even in a simple gesture mabatyagan niya man lang na spontane. But I thank God, hindi ka mo mabatsyag sang ko na kay nabatyagan ko kung paano niyo ko ginapalangga. Ang muna ko, dili sa Vista Alegre, hindi sila mangin guilty sila. Nga, hindi ko makastay for 20 years kung wala ko nabatyagan ang respect sa congregation kan pagpalangga nila sa ako. So, muna ang basing ko lang sa congregation, hindi ka mo magbatyag nga ng guilty ka mo, hindi. I know and I feel it. That's why ari ko. Tungod subong, pila naman ang gidya ka mga pastors na nag-stay more than 10 years sa simbahan. Amo nang realidad. Kung amo nang tagaan mo kagay, studihan mo ang mga data sa mga pastors under the convention, several pastors only nga makadangat sa 15 to 20 years. And I thank God nga nakadabot ko sa grasya ng Ginoo. Simple lang da, tungod kay ginpalangga niyo ko. So, remember at least ang aton mga learning sining aga, mangin isa ini kadako nga pagbulig sa aton, no? So God has chosen a pastor that was based on the condition and the requirement from the heart of God, not from the heart of man. Pastor are the man of God. They are not the man of the deacons. Ang pastor hindi siya tao sang simbahan. Tandaan tani, hindi siya tao sang simbahan, hindi siya tao sang deacons, hindi siya tao sang chairman sang simbahan, hindi sa tao sa barangay. Ang pastor, tao na sa Diyos. Amen. Para maintindihan.
So isay na kadako nga bagay nga mabatyagan naton nga anuman ang status siya, anuman ang kabuhi niya. Siling ni Paul in verse 12, recognize or respect those who labor among you. And that is the part of the church to recognize them, not ginatawag naton face recognition, masinga, ay kilala ko na yung pastor, ay kilala ko, ay okay lang kami na iya. Yes, that is not the face recognition, not to know the pastor by image, not to know the pastor because of their family, but to know the pastor because he is the man of God who feed your souls. So ang pagambal ni Paul in verse 12, to recognize them, to respect them, not because kung anong family background nila, not because kung anong school nga gin-graduatean nila, not because nga kilala mo siya kag permi ka mo ga opdanay. It is because kabalo ka nga ina nga tawo sang Dios nga ginbutang sa imo, nga maga-guide sa imo, maga-nurture sa imo, maga-feed sa imo. That's the way nga magahatag sa imo to force yourself on how to respect and to recognize them because you know them not by name but by their calling. Nga dapat maintindihan na sa makasimbahanan sa bugos nga kalibutan. In order nga ang ila relasyon kay ang ila pagtulok sa alagad sa Ginoo may dako man nga kabilihanan. So again, God has chosen a pastor that was based on the condition and the requirement from the heart of God, not from the heart of men. That's why nga nagpili ako sang akon alagad halin sa akon tagipusoon. In other words, ang pastor malapit sa tagipusoon sa Dios kay ginapakamaayo sa Dios ang mga tawo nga nagapalangga siya kaugalingon nga tawo. So God, take not the word, God choose a pastor according to his standard and to his heart. But what is the problem? Magsulod ka subong sa masimbahan, may mga standard kag may mga requirements nga gina-required ang mga simbahan. Dapat ang pastor amo sini, dapat amo sini, dapat amo sini. Kung kaisa ang pinaka-importante nga qualification sa lagad sang Ginoo hindi na makita. Hindi na makita. No? So a pastor, it is a calling, it is also a commitment. That's why amo nang responsibilidad sang alagad sang Ginoo nga hindi dapat ibaliwala. That's why in verse 12 is the word recognize does not mean face recognition, but that people are to be literally know their pastors well enough to have an intimate appreciation for them and respect them because of their value. Because of their value. Amo na sing bala nga isa sang ko kay isa ma-appreciate mo sa mga palahubog hindi man member sa church. Nga masugata nilang pastor mayong gabi. But there are some people inside the church nga hindi gani ka respect to say good morning, good evening, good night. Hindi na nila mahambal. No? Amo na siya. Pero ang mga non-members sometimes layo pagadlakat ka sa dalan gasinggit na pastor may hapon. Pastor, you know, gaka-experience siya na namon. Pero mga tao nga ko sa arat na sulod simbahan nga nagdalag ko, daw wala lang pakialam. No? So amo nang realidad nga nagakatabo. Kung amo na simbahan ang pastorate nga work, lives ng pastor pretty kabudlay. No? Kung ang pastor bata pa, obin pa, siling isang mga members, kulang pa na experience siya. Kung ang pastor magwali sang exposition niya, hindi pertinent ka-dogmatic at doctrinal gid. Kung ang pastor naman magbisita sa mga manggaranong niya, baw inaiya, pasipsip. Magikan. Balukoy ka. Kung magwali ang pastor, exposition, lain naman ang ilan na interpretation. Kung ang pastor may pamilya siya, may bata siya, 3 or anong kabilog niya, ba pertinent kadamo isa ila. Wala na sa plakatuan eh. Wala sa plakatuan. Kung magwali man ang pastor about tithing sa inyong congregation, nga gapasaka lang na siya. Totoo na nga nagakatabo.
Kung ang pastor naman, dugay-dugay mabisita, pulo pa nga, ilang na obray sina. Wala sa balasan kwan, kung diin sa dampi ibutang. No? Diin sa dampi ibutang. Kung mahimo man siya sa mga masing naton social work, yabaw, kadamo lang sa mga negative. Kung ang pastor man, magalakat niya ba kaluluoy, wag English ang Ginoo. Kung ang pastor may nami nga sa yung materialistic. No, na-notice nyo? Damo kita ya. That rather nga amuna tani ang perspective sang tao, tan-aw niya tani kung paano sang Ginoo gina-bless ang alagad sang Ginoo. Amen. So, amuning word nga tanda naton ang gina-describe sa verse 12, ang word dira nga laboring, may tatlo dira ka katas nga why we need to recognize them, why we need to respect them, not because of we know them by name, but because we know them of their position and calling. So why? Nga kinanglano naton. Anong works ng pastors according to verse 12? Number 1, laboring. Number 2, overseeing. Number 3, admonishing. Laboring in a sense, the word is hard work, working to the point of exhaustion. Ini pala ang works ng pastor to study and to read materials, books and commentaries. It is not an easy task. It is not an easy task. No? So, in my personal part, ang pinaka-conducive time sa akon to read books, gusto ko wala tao. Ikadua, gusto ko linong ang palibot ko. So, that's why in the church, every night nga magatuon ko, basa, pagdapot alas 12, wala ka pa ginatuyo. Because nangin part na nasang imo way of life eh. No? So, inasa tanan, kung hindi ko pastor, hindi ko nante. Daw mo na bala. You know what? Isa na sang reason lang ang anak ko na discouraged before. Nadumduman ko siguro mga pila pa lang ng edad niya, nga nag-series ko sa Book of Romans. No, the portion of the Book of Romans, chapter 5 and chapter 5. So studying the Book of Romans, especially sa mga materials, kag may isa ko materials, more on my materials, iyan ni Martin Lloyd Jones. So I study the portion of Romans chapter 5 every night. Si RG, pagsaka yan na sa cut 3, kay ara ko sa dalom sa cut 3 nagahapa, bata pa siya, no? Gatanaw na sa akon, nakita iya ang itsura sang libro. Pagsaka iya na matulog, kita kabalo siyang gabasa ko. Di siyempre, pagbugtaw pagkaaga, basa ka naman. Ang bata pagbugtaw sa aga, pagpanaog sa cut 3, kita iya ang posisyon sang amaya, amo man Japon. Pagtanaw sang libro, amo man Japon. So since nga amo na ang nagakakita iya pagsaka iya kag pagbugtaw iya, nag-conclude ang bata that time, hindi ko yung magpastor. Ding mamay nga nga buday-buday magpastor kay nga aman. Inang libro nga ginabasa ni Papa, antes ko nagtulog kagabi, amo nang ginbasa ya, subong nga nagbugtaw ko, amo man Japon nga libro ang ginbasa ya. Therefore kung magpastor, wala gatulog, gabasa na lang. No, so amo na bala, I don't know anong plano sang Ginoo siya, but my son actually dedicate ko na sa Ginoo nga gamiton sa Ginoo, no? Nga maging pastor ka kung ano man ang calling sa Ginoo, no? So amo na yung passion, although nga now naka-graduate sa architecture, pero kung anong plano sang Ginoo sa iya, I believe nga maga-prevail man na Japon, no? So amo nang discouragement sa atang bata. Liko grabe man ni gali no, may mga kabataan nga ang impact gali sang imo man nga reading amo no, nga abi mo maka-encourage. Some of them nagadala sa negative nga aman. Because para sa iya, nagtulog ko amo na ang posisyon niya, nagbugtaw ko amo ang posisyon niya, therefore wala siya gali sa maging bago. Nagbasa lang siya sa kada gabi as na magaga. No? So that's the word laboring. No? Laboring, working to the point of exhaustion. The word is to feed the flock. Number 2, in verse 12, is the word overseeing. No? Overseeing. Literally standing before the flock to lead them in the way of righteousness. That's why the pastor is the man of God nga iya pinaka-goal sa kabuhi sa iya church. Amo nga tanawon ang spiritual na condition sa mga katawhan. That's the reason why nga kami nga mga pastors, tandaan nyo ni church, kung ang congregation magapabilin kag matutong nga pangalagad, nalipay kami. But if there is some congregation nga wala man sa anuman nga reason pero maguluwa kag magpalayo sila, why kami sang gahom nga kapyutan kamo, but rather sa pagtalikod sina mga tao may mapilas ang tagipusoon namon. It might be some of the pastors na gaibi na pero wala man kami mahimo.
Because kumahatag namon ang loyalty, hindi tanan nga members nagapabatsyag man sa amon in return. Naamon ang realidad. No? So, the word is overseeing, standing before the flock to lead them in the way of righteousness. Number 3 is the word admonishing. What's the work of the pastor? Is to instruct in the truth of God's word. That's why we pastors, the ultimate task is to feed the church by the word of God. Amo nang singa, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, hindi lang inbasa mo because may mga background ka na siya. You need to study because the moment nga hindi mo pag-iwali sa intraktong pulong sa Ginoo, ang sala nga ginahambal kag ang hindi matarong ginahambal sa pastor sa mata sa congregation, intsakto na. So be careful. So in Hebrews chapter 13 verse 7 ginpakita dira ang word nga remember those who roll over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, consider the outcome of their conduct. Now, take note, the word again is the word remember. Why? What is the task and the work of the pastor? In verse 7, is to roll over you. To roll over the church because the pastor is the leader of the church. Yung design sa inyo. So in verse 17 in Hebrews chapter 13, 17, if we compare in verse 7, the word is to remember, but the word in verse 17 is to obey those who roll over you. Obey. And be submissive, submit for the watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy, not aggrieved, for that would be unprofitable for you. Ang point is sa verse 17, may pila diri ka mga insight nga ginapakita ang Bible sa aton. Una, in verse 7 is the word remember them. In verse 17, ginpakita ang word nga obey them. Why? Because they roll over you. And number 3, ginpakita din ito nga submit to their authority is the word submissive for the watch out for your souls. No? Kami nga mga pastors actually, makita namon ang mga membro nga nag-grow spiritually, grabe ng kalipay namon. Makita namon ang mga membro nga gapawala, kasakit ba tiyag naman. Kaya mo nang tuntuod nga, kung ikaw nga pastor, mangin sensitive ka, tandaan nyo gini, pag ang pastor very sensitive did ang heart niya, hindi na siya magdugay, mapatay na siya. Nga aman, tungod, ang sakit nga batyagon sa gipusoon niya bisan gagpahuway na sa kong gabi ginadumdumi na. Amo na gani nga in my 20 years nga pagstay sa church nakasilingin ko nami man gali ko isa nga daw gapakabal ka. I mean lang nga kung batyagon mo gid bala ang tanan hindi makapaano. Pero iugto mo na lang kay iyuhom sa tubahan sa Ginoo kay amo na ang mga plano sa Ginoo kag amo na ang mga response nila malisten ikaw pero kung batyagon because we as pastors gusto namon pagwali namon nag-change ang tanan radically. But in me, saying ko Lord, tani masapwanan ko mangin faithful nga mag-preach because on your part ikaw niyang pwede nga mag-change sa ila, hindi ako. And church, take note ha. Damo-damo sa mga pastors nga nag-claim nga because of them damo sa na-convert. Sing ganon ta kamo ha, 20 years in the ministry diri sa Vista Aligre Evangelical Church. Wala gid ko mi isa kakalag or membro nga na-convert. Honestly. Yes. Si Pastor Basia wala gid isa kakalag na na-convert. Kung nagkala-convert na sila, iyan na iya sa Diyos. Naintindihan yung punto ko? Kay wala, bisan bata o kag asawa ko, wala ko na na-convert. Kung na-convert na sila, tungod na iyan Diyos ang nagimok sila. That's why kung maintindihan niyo sa mga pastors nga wala kami asang power to convert a person, wala man kami ground sa pag-boss kung magdamo ang simbahan sa congregation o kung magjutay. So that's why our task is not to convert, but our task is to be faithfully communicate the word to the congregation. Amen. Hindi nga, ay, isang batian mo ng mga pastors sa mga testimony, ay, hindi convert. Bukod na kami tani, no? You know the story of Spurgeon one time na nakasakay sa bus.
nga antis nga pag-abot niya sa nga lugar na meet yang isa ka drunkard sa dalan. No? Upod man siya nga masaka sa salakyan. Pagkadto dito nagako siyang palahubog. Nga sir, pastor, don't you know? Nga ako ang convert mo. Tulog sa ni Spurgeon. Nga sorry sir. Wala. Pwede nga na-convert ka, pero wala ka na-convert sa Diyos. Kaya kung na-convert ka sa Diyos, nagbago ka. Galing kay tulog mo ako nag-convert sa mo, kita mo, wala ka nagbago. So, ang tao nga na-convert sa Ginoo, nag-change na. Pero kung ang tao nga na-convert sa pastor, hindi niya mapabilin. So, obey to those who rule over you, be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. That's the reason why the pastors must be faithful in spreading or preaching the word of God, because someday, somehow, because of the church, we are also accountable before God. Hindi lang kami accountable for our family, but we are also accountable for God because of the church. Hindi mapos ng mga utod magpastor. And there was a pastor nga amo ning natabo sa iya. Every day nga nagasulod sa study room niya, ining bata iya nga lalaki nagapanuktok. Papa, may kinahanglan na ang bata. I-open sa pastor ang pertahan sa office. Napulit ang tubala kay kasabad sa imo. No? So, every time nga inang bata magkadto sa iya amay sa study room or sa diin man ang sabat sang tatay, sabad sa imo lakat to. Amo nang reason nga damo sa kabataan nga delinquente sang pastor. Because the pastor has no time for them. So every time nga magkinahanglan ng bata, asa nagdako ang bata nga daw siguro may mga personal nga problema sa eskwelahan, nga mag-confront sa amay pang-counsel, ang every time nga i-open sa tatay kag ma-meet siya, gahambal nga dito lang kay mama mo, kay kasabad sa imo may ginadalian ko. Na-notice ang bata. Nga sa pagtalikod niya from the office of his father, may member nga nag-abot. Pag igham sa member, si Pastor Gasalag, oy, ali ka, kanamin sing itsura, kanamin sing aura. So, makapungko, makapangafi, na-obserbahan na sa bata. Nga akong siyaya, kasabad sa iya, kag wala tayong tataya. Sa uli, nga grabe na gid nga suffocated ng gurong bata sa problema is tagipusuon niya kay tataya. Because every day, makita iya ang camaraderie sa mga members nga magamit sa iya may, kag may time ang tataya. Ang ginimot sa bata, simple lang. Noktok siya. Daddy or papa, singit ang bata. Nak, kasabad siya mo kinadalian ko. Doktok man siya, papa, sudlab na ko. Alaga pangaking na siya. Sa uli niya, may isang bata. Pastor, pasudla ko. Hindi tungod nga bata mo, kundi tungod membro sang simbahan mo. Pagkabati sa pastor, gasala siya. Kaya nabatian ng pastor, hindi nga bata iya, kundi sa bata, membro mo ko. Tutuod ba na ng mga utod? Hindi matawhay kaya hindi mapo sa kabuhi ng pastor. Ang pastor wala siya nagakabuhi sa perfecto nga pamilya kag sa tubasan wala sa perfecto nga asawa kag kabataan. Ang kabuhi ng pastor sulod ko kay sa ila personage may mga commotion or nagasinggit siya nga nagapalamula sa tuman nga kaakig. Pero pagwa sa balay, kung may membro nga nagapakadto sa ila balay, gagol pina-transform ang itsura ya ka magsing, Manoy, good morning. Yeah. Kay hindi ka pwede nga nangakig ka kag namalbal sa kabataan kung gadalastik pag-abot sa membro, ari ka man din. Hindi na pwede. No? So, ang natabo, kinanglanon mo mag-transform in sigida sa isa ka image nga dapat hindi ma-offend ang congregation nga nagkanto dira. Amo na utod ka budlay. Kung si ma'am mangakig kag mamakol sa kabataan niya, kung masugata mo na siya nga nagwa sa dalan, pwede na sa Japon ka pangakig nga aman. Migahay man lang kamo, ilalay man lang kamo. Pero kung siya na ang pastor nga nangakig ko, pag meet niya na sa member niya, mas, oy Manoy, good morning, kamusta? Amo ng realidad sa kabuhi ng pastor. That's why hindi mapos. So that's the reason why their work as a pastor is laboring, overseeing, admonishing. So our response is to remember them, to recognize them, to respect them because of their works, not because kung sino sila, not because of their image, but because of their
calling. So that's why si Apostle Paul nag-encourage gid sa aton tanan. Nga ang word nga remember, this is very important in verse 17. Remember them as a person. Number 2, remember them in your prayers. How many of you nag-pray sa inyong pastor? Your pastor is a man like you, may problems man na sila. It might be financial, family, or whatsoever nga gina-encounter nila, may problema man na sila. So remember them as a person, remember them in your prayer, and remember them as the prophet of God who have spoken the word of God to you. Kaya sila na matawang instrumento. Kag sa pagkamatuod, ang simbahan nga wala pastor will scattered. Mapanggi na siya. Because amo nang hambal ni Jesus Christ, we are like sheep having no shepherd. So, nabatyagan niya ang kaluoy. Now again, the duties of the pastor is to rule, to speak the word of God, to establish the pattern of faith for the people to follow. Now that's why in verse 12, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, respect them, or the word recognize. Why? Because they work hard among you, who are over you, and who admonish you. Amo nang ilarol. So I hope sa sining aga, ining ato natunan, maka-help ini sa aton. Kaya subong nga naga-contemplate kita sa realidad sa kabuhi sa mga alagad sang Ginoo, no? Hindi man nga gina-required kita nga ano gini, but the word respect is a simple gesture. No? It is a simple gesture. Nga hindi mo man na siya ay mabutang sa tangible part, pero mabatyagan sang iyatagipusoon kung paano siya din-value. Hindi nga madamo sa mga lagi sa Ginoo kung nga daw wala value ang ila kabuhi sa ila iglesia. So again, church, so thank you for your love, thank you for your prayers, thank you for being part of the ministry. No? Kamo na nga balit og lahat kay ina nga hindi mangin burden but rather mangin-joy sa ministry. So again, so thank you so much. Amo na si iban niya ti pastor daw ay gagulang, gaputi lang boka, no? From point ng dira. Yeah, always you smile because nanamit namin tagipusoon mo. No? So for 20 years nung demonyo, wala balatian ang heart ko. Nga because I always love the ministry, I always love being a pastor, and I always love to preach the word of God. And for me, preaching the word of God is not a burden. It is a blessing because it is my calling. So again, thank you for your support in prayers or anything else kag sa pagkabatyag ninyo sa inyong pagpalangga man sa akon, nga sa sining simple nga gesture kay reminder sa atong tanan nga makapabiling kita nga magapangalagad sa Ginoo. So that's the responsibility of the pastor to feed the flock. The responsibility of the flock is to respect, to recognize, and to honor them as the people of God, chosen from the heart of God. Let us pray. Lord, salamat gid sa sininga aga sang amon nang reflection kag reminder or even encouragement nga naga-strengthen sa amon Ginoo that in the area of the church, the pastor has a responsibility as well as the congregation of Ginoo. There are some pastors that expect sila from their congregation, but the truth is wala man nila ginhimo ang ila rule kag ang ila mintas nga ma-perform sa iglesia ang gintugyanan sa Ginoo sa inyo. So, Lord, salamat nga ini hindi lamang sa part sa congregation but even on my part nga na-learn ko ang kag na-preview liwat sa part ko Ginoo ang amon mga calling as a pastor, ang amon responsibilidad as a pastor, ang amon pinaka-major task as a pastor. Amo ang mag-feed sa amon nga mga congregation nga ginadumalakan. So thank you for the love of the ministry, thank you for the love of your people, thank you for your support, the respect, and even sang amon Ginoo nga nangin relasyon bilang imo iglesia. So dalayawon ka, again, all the glory, honor, praises, and thanksgiving we offer to you all again. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, thank you very much. The Lord continue to bless us, and to God all be the glory.